Nagdulot ng pangamba at agarang pagkilos ng mga awtoridad matapos ang pagkakatuklas sa isang pinaghihinalaang improvised explosive device o IED sa kahabaan ng JW Diokno Boulevard malapit sa gusali ng Senado sa Pasay City nitong umaga ng July 27. Ayon sa mga napaunang ulat, isang kahina-hinalang pakite ang napansin sa Center Island ng nasabing kalsada. Humigit kumulang 100 metro lamang ang layo mula sa pangunahing pasukan ng Senado. Agad itong iniulat sa mga pulis na naka-duty sa lugar dahilan upang mabilis na rumisponde ang Philippine National Police o PNP kasama ang kanilang Explosive Ordnance Disposal o EOD unit bilang bahagi ng Standard Operating Procedure. Agad na isinara ng mga otoridad ang bahagi ng JW Diokno Boulevard upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista, empleyado ng Senado at mga dumaraan sa lugar. Habang nagpapatuloy ang operasyon, mahigpit ding ipinatupad ang security perimeter upang walang sibilyang makalapit sa kahina-hinalang bagay. Sa isinagawang pagsusuri ng bomb disposal experts, natuklasan na ang nasabing pakete ay naglalaman ng mga bahaging karaniwang ginagamit sa paggawa ng isang improvised explosive device. Kabilang dito ang isang 9 volts na baterya, blasting cap, timer o orasan, mga electrical wire at isang lalagyan na may pinaghihinalaang explosive materials. Dahil dito maingat na isinagawa ng EOD personnel ang pag-neutralize at pagkuha sa device upang maiwasan ang anumang posibleng pagsabog. Ang isang improvised explosive device o IED ay isang pampasabog na hindi gawa ng regular na militar kundi binuo gamit ang iba't ibang materyales at maaring lagyan ng timer, remote control o iba pang triggering mechanism. Dahil sa panganib na dulot nito, bawat ulat tungkol sa isang pinaghihinalaang IED ay agad na tinutugunan ng mga espesyalista upang maiwasan ang anumang trahedya. Mas naging seryoso ang insidenteng ito dahil nangyari ito ilang oras bago ang nakatakdang State of the Nation Address o SUNA ng Pangulo. Dahil dito agad na itinaas ng mga otoridad ang antas ng seguridad sa paligid ng Senado at iba pang mahahalagang tanggapan ng pamahalaan. Nagdagdag din ng bilang ng mga pulis at iba pang security personnel na nakadeploy sa Metro Manila bilang bahagi ng mas pinaigting na paghahanda. Kasabay nito, iniimbestigahan din ng mga otoridad kung may kaugnayan ba ang insidenteng ito sa hiwalay na pagsabog na naiulat malapit sa tanggapan ng Department of Justice o DOJ sa Ermita, Maynila ilang oras bago madiskubre ang pinaghihinalaang IED sa Pasay. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag kung may koneksyon ang dalawang insidente at patuloy pang sinusuri ang lahat ng mga ebidensya. Patuloy na nire-review ng Philippine National Police ang mga CCTV o kuha ng CCTV cameras sa paligid ng lugar at nangangalap ng iba pang impormasyon upang matukoy kung sino ang nag-iwan ng nasabing device, kung ano ang tunay nitong layunin. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na inaakusahang individual o grupo kaugnay ng insidente at wala ring naiulat na nasawi o nasugatan dahil sa maagap na pagresponde ng mga autoridad. Samantala, muling nananawagan ng PNP sa publiko na maging mapagmatiyag sa kanilang paligid. Pinayuhan ang lahat na huwag lalapitan o galawin ang anumang kahina-hinalang pakete o bagay na makikita sa mga pampublikong lugar at agad itong iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang maiwasan ang anumang posibleng panganib. Habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon, tiniyak ng mga otoridad na ginagawa nila ang lahat ng kinakailangang hakbang upang mapanatili ang seguridad ng publiko at mapanagot ang sino mang nasa likod ng insidenteng ito. At kung mapatutunayang may naganap na tangkang pag-atake, patuloy namang hinihintay ng publiko ang opisyal na resulta ng forensic examination at ang susunod na ulat mula sa Philippine National Police hinggil sa kasong ito. Ikaw, ano masasabi mo sa video natin ngayon? Pwede ka mag-comment sa comment section at huwag kalimutang i-follow, i-like at i-subscribe ang artikulo. Maraming salamat.